Hello guys! Welcome again to my channel. So ngayon ako lang mag-isa sa bahay and pumasok si na mami at yung mga bata sa school. So habang nandito ako sa bahay, might as well na gumawa ako ng video and gusto kong pag-usapan yung dalawang topic. Yung isa regarding sa mga nagti-TNT na rito sa Canada kasi for deportation na sila. At yung isa naman is tungkol naman sa kalagayan ng healthcare system dito sa Canada. So halika, pag-usapan na natin. Alam nyo guys, kung napanood nyo yung last na video ko regarding sa mga ma-expire na yung visa, ito yung video na yon, panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na ito. Sabi doon na marami na talaga ang ma-expire na yung visa this 2024 and also in the coming 2025. Supposed to be expiring study permits in December 84,642, and in November 36,130, in October 10,182, in the month before 127,348. So sabi nga dito sa balita na ipinost ng True North, sabi dito yung headline is CBSA has lost whereabouts of 30,000 people slated for deportation. And then sabi rito, Canada's National Border Security Agency has lost track of nearly 30,000 individuals who are wanted for deportation, according to newly released documents. Conservative MP Laila Goodridge recently filed an order paper question that requested figures on how many deportation cases were currently before the Canada Border Services Agency. And then sabi rin dito, in response, CBSA documents revealed that the agency was currently unable to account for 29,731 people listed as wanted by immigration authorities. Those labeled as wanted are people who failed to appear for their deportation proceedings, including cases where the person has had immigration warrants issued against them. The bulk of those who've gone missing, 21,325, were residing in Ontario, while the rest span throughout the country. So, malaki-laking number to, no? 29,731 people, they're listed as wanted by immigration authorities, and wanted meaning they have failed to appear for their deportation proceeding. And sabi rito, a large number of those people to be deported is coming from Ontario. So, alam naman natin kasi na sa Ontario medyo malaki-laki yung population dyan. And it turns out, most of the people na madedeport galing sa Ontario. And then, tuloy pa natin yung report dito sa True North. Sabi din dito, so yung 29,730, most of them are coming from Ontario. So, following Ontario, Quebec is home to the largest swath of people wanted by the CBSA with 6,109 warrants issued. British Columbia is next with 1,390, then Alberta with 705. So, following Ontario, British Columbia is next with 1,390 and Alberta with 705. And then, sabi din dito, after that, a steep drop off among the other provinces and territories with each range from 0 to 100. So, malilit na lang sa ibang mga provinces tsaka territories. And out of these 29,700 plus people that are about to be deported, it looks like Mexicans account for the largest cohort of missing people. So, 7,622 are Mexicans. Indians account for the second most with 3,955, followed by Americans with 1,785, and then Chinese 1,516, Pakistanis 864, Nigerians 855, and 794 Colombians. So medyo shocking para sa akin to na Mexicans pala yung karamihan sa mga people na are about to be deported na missing. Inisip ko kasi mga Indiano eh. Pero second lang pala yung mga Indiano.
And good news na rin to sa ating mga Pilipino kasi wala rito yung mga Pilipino. So ibig sabihin tayo mga Pilipino, hindi matitigas ang ulo natin, hindi tayo sumusuway sa batas kung ano yung proper procedure, kung kailangan na natin umalis sa bansa, umaalis tayo, hindi tayo nag-TNT or nagtatago ng tago. And kahit pa paano, base sa report na ito, maganda pa rin yung image na pinoproject ng mga Pilipino dito sa Canada. And so on this note, ang opinion ko lang is mukhang nagkakaproblema yung CBSA nga sa pagtatrack ng mga people that are about to be deported. Kung naalala nyo doon sa last video ko, ang sabi ni Immigration Minister, nung tinanong siya kung paano ma-insure ng gobyerno na madedeport nga itong mga tao na ma-expire ng visa, ang sinagot niya lang is umaasa lang sila, Immigration Department, sa honesty ng mga tao na madedeport. So, sabi niya, people that are about to be deported, parang they would hope that they would voluntarily leave the country. Again, there are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. Pero sabi nga dito sa report, mukhang imposible yun or mukhang malayo sa katotohanan yun kasi 30,000 na pala na mga tao na madedeport ang nagti-TNT na dito sa Canada at ayaw umalis. Kung ano yung magiging kapalaran nila, hindi natin alam. Kung matitrace pa ba sila ng CBSA, hindi natin alam. Pero I'm sure matitrace sila. Kasi, alam nyo guys, merong isang nag-comment sa YouTube ko. Ito yung comment, ipopost ko. Basahin natin. Sabi niya, I know one family lived in Canada, their daughter born and educated here. One time, a daughter applied for a government job. What happened is this family got surprise of their lives. They were all ordered to be deported. While processing the daughter application, they found out that the family was not legal immigrants. No matter how long you live in Canada illegally, somehow it will be traced. So nakita natin dito sa comment na ito na nagkwento siya na kahit matagal na kayong tago ng tago dito sa Canada or matagal na kayong TNT, kahit yung anak nyo is naipanganak na rito at by right Canadian citizen. Pero kapag na-trace kayo ng Canada dito kung nasaan kayo and nalaman nila sa system nila na kayo ay mga illegal immigrants dito, madedeport at madedeport kayo. So, itong mga nagtatago ngayon na 30,000 na mga people that are about to be deported, I don't think makakapagtago sila for long kasi matitrace sila ng gobyerno. Well, hopefully, magawa nila ng paraan yung pagiging undocumented nila dito and sana makapag-stay sila legally. Pero kung hindi naman sila makakapag-stay legally at magti-TNT lang sila, malaki talagang chance na mapapauwi sila. So, buti lang talaga dito sa report na ito, hindi pangit ang image ng mga Pilipino at hindi sila kasali dun sa listahan ng mga madedeport. So, kahit paano maganda pa rin yung image natin mga Pilipino. On a sad note naman guys, gusto kong ibalita itong nakakalungkot na sinapit ng isang Canadian man dito sa Canada pagdating sa healthcare system ng Canada. Kung napanood yung mga previous video ko guys, sinabi ko na dito sa Canada, maganda yung sistema kasi libre yung binabayaran namin, hindi kami nagbabayad. Pag nagpapa-check up kami, pag nagpapa-hospital kami, pag nagpapa-opera kami. Pero after that, there's also the reality na medyo matagal nga yung waiting time sa mga emergency hospitals namin dito sa Canada. And merong isang Canadian person na hindi naging maganda yung experience niya dito sa Canada. And on that note, hindi rin naging maganda yung nangyari sa kanya the following day. So base dito sa ibinalita ng National Post, sabi dito, Montreal man, 39, dies from aneurysm after giving up on 6 hours waiting time at ER. So, itong tao na to, nag-post pa siya sa Twitter. Ang sabi niya, the day before he died, ang sabi niya sa Twitter, had a bit of a health scare last night, but thankfully it wasn't a heart attack. Not sure what it was. Though because once they made sure I wasn't dying, I was thrown out into the waiting room and 6 hours later, I said F it and went home.
Canadian healthcare folks, best in the world. I'll have to shave the rest of my chest, I guess. So, after niya magpa-check up, nagkaroon siya ng health scare. So, hindi natin alam kung ano yung health scare na yun. And then, nagpunta siya sa ER nga, nagpa-check up siya. And may mga ginawa naman test sa kanya. Tapos, pinaghintay siya sa isang waiting room for 6 hours. And then, siguro, nainip siya. Kasi nga guys, napakatagal ng mga waiting time dito sa Canada. And then, after 6 hours, nainip siya, umuwi na lang siya. Nag-post pa siya sa Twitter. Tapos, parang okay naman yung lahat. Maraming mga nag-message sa kanya na, I'm glad you're okay, take care, thanks Heidi, sabi pa nga niya. And then the following day, wala, namatay na lang siya. So, kung tutuloy natin yung balita dito sa National Post, ayaw munang mag-divulge ng family nung namatayan ng mga information kung ano yung nangyayari. So, they cannot be reached out for comments daw. Pero, yun yung sad reality nga dito sa Canada na grabe yung waiting time. Kami nga pag nagpupunta kami sa hospital or sa emergency, or kahit hindi sa emergency, merong may urgent care dito, urgent care. Pero pag nagpunta kami, mananatili kami dun for almost at least 5 hours. Kahit mga bata yung dinadala namin, pag may sakit yung mga bata, nilalagnat or emergency talaga, matagal mahaba yung waiting time. Siguro nga dahil napakarami na ng tao rito sa Canada at napaka-konti ng mga doktor. Pero sana magbago itong sistema na to sa Canada kasi kung laging ganito na itong ang tao na to, kung hindi lang siya nainip kung mabilis sana yung pag-double check sa kanya, yung waiting time area niya. Siguro yung waiting time din is observation time, hindi natin alam, or kung baka may gagawin pa silang ibang test sa kanya, pero nainip na lang siya at umuwi na lang siya. Siguro kung hindi ganun katagal yung paghihintay sa mga emergency rooms dito sa Canada, hindi siguro siya uuwi at hindi niya sasapitin yung aneurysm na sinapit niya the next day kung saan inatake siya ng aneurysm at pumanaw siya. Sabi nga ng isa sa mga comments natin, sa mga previous video natin, sabi ng isa sa mga comment, oo nga, free ang healthcare, pero naisama na lahat sa tax nyo. Ang auntie ko, 6 months bago siya nakakuha ng doctor appointment. Nalaman na lang sa ER na cancer na pala. Unlike dito sa USA, anytime pwede ka mag-request ng doc appointment. So, may hint of truth yung sinabi niya na pag kumuha ka ng doctor's appointment dito sa Canada, medyo matagal. And by that time, too late na siguro kung ano man yung gusto mong ipa-check up. And nakakalungkot lang. So, sana nga magbago yung sistema ng Canada at hindi maging ganito. So, yun lang guys. I hope kahit papano naging informative sa inyo yung video nito. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video na lang din with your friends. And also, don't forget to drop your comments kasi nakakatulong yung mga comments nyo para i-promote ni YouTube yung video natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!